Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay bias new anchor na walang iba kundi si Mel Tiangco muntika ng bumigay matapos malamang sinugod ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo ng Malacanang. Mel Tiangco hindi nakakatanggap na nakakuha pa rin ng suporta si Pangulong Bongbong Marcos kay former President Rodrigo Roa Duterte matapos niyang tila duraan ng Pangulo sa kasagsagan ng coverage sa ikalawang zona nito. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa lahat na hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang nagulantang ang buong palasyo ng Malacanang matapos dumalaw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos upang pag-usapan ang ilang mahahalagang bagay, partikular na ang naging pag-usap nila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at China President Xi Jinping. Dahil dito ay napapuwena lamang ang kilalang bias media networks kagaya ng ginawa ng veteranang broadcaster sa bansang Pilipinas na walang iba kundi si Mel Tiangco na tila dumura ito sa kalagitnaan ng kanyang pag-uulat sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos na umani pa nga ng samot-saring reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan. Ayon pa sa mga kilala at mga pro-government vloggers, hindi daw kasi matanggap ng mga ito na ang dalawang leader na pilit nilang pinagsasabong ay nagsasanib at nagtutulungan pa rin sa kabila ng kaliwat kanang intriga para sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Batid nila na mas maunlad na Pilipinas ang naghihintay para sa mga Pilipino sa mga susunod na taon sa ilalim ng pagtutulungan ng dalawang matatayog na leader na kapwa pinagbuklod ng kanilang hangarin magbigay ng kaginhawaan sa isang bansa naghihikahon. At ito ang hindi nila nais na mangyari sapagkat ay mamulat ang marami sa ating mga kababayan kung sino lamang ang tunay na leader, ang tunay na may puso, tapang at malasakit at totoong naglilingkod sa bayan. Kung kaya't payo ng mga vloggers sa mga biased journalists, maging bitter na lamang kayo hanggat kailangan ninyo. Gusto ngunit walang makakapigil na nagkakaisang puwersa ng Marcos at Duterte. Ayon pa sa naging official report na inilabas ng Presidential Communication Office sa kanilang official website, Presidential Communication Office, tingnan binisita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palasyo ngayong araw, ika-2 ng Agosto. Ibinahagi ng dating Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga detalye ng kanyang pagbisita kay Chinese President Xi Jinping sa China kamakailan. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, ikulong na yang bastos na anchor nang malaman niya kung hanggang saan ang hangganan niya. Peter na ang palaya hanggang ngayon, Mel Tiangco. Melty, kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa'yo yun. Tumanda na paurong, mag-retire ka na lang, Mel. End quote. Kita ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at naikwento nga ata itong recent meeting ni Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping sa kanilang usapan with the PBBM po, attorney. Ano masasabi mo rito? Well, kahapon po, nakasama ko si dating Executive Secretary Bingbong Medialdea. Ano niya sa akin na ang pagkikita ni Presidente Duterte at ni President Xi ay pagkikita ng dalawang napakatalik na kaibigan. So wala naman masyadong opisyal na pinag-usapan, bagamat ito nga ay tumagal ng 2 oras, usapin sa panig ng dalawang matalik na magkakaibigan.
Bagamat ang sabi sa akin ni ES, hindi na nga presidente si PRRD pero talagang parang state visit pa rin ang hinandang pag-welcome ni President Xi kay Presidente Duterte. No? So sa tingin ko, syempre may mga pinag-usapan yan tungkol sa usaping Pilipinas at China, pero ito naman ay sa panig ng dalawang matalik na kaibigan lamang. Dahil nga sa pagkamalapit na magkaibigan nitong si dating Pangulong Duterte at ni President Xi Jinping, attorney, may mungkahi ang isang senador, particular na Senador Cayetano, na gawing special envoy to China itong si dating Presidente Duterte. Well, napakagandang suggestion yan. Ang problema, hindi natin alam kung magkakatugma ng pananaw itong si dating Presidente Duterte at si Presidente BBM pagdating sa relasyon sa China. Alam ko naman na in the sense na nais nila talagang ipagpatuloy ang pagkakaibigan ng dalawang bansa na bago pa nabuo ang Estados Unidos ay magkakaibigan na, nagkakaisa itong si Presidente BBM at si dating Presidente Duterte. Pero pagdating doon sa actual conduct ng ating relasyon, baka mayroong pagkakaiba, no? Dahil nakikita naman natin na kumbaga, yung pagpapahiram ng ating mga teritoryo sa EDCA ay isang bagay na hindi nangyari doon sa administrasyon ni Presidente Duterte. So bagamat tama yung suggestion na yon, ang issue, bilang isang special envoy, ikaw ay ahente ng Presidente PBBM at hindi ko po alam kung papayag si dating Presidente Duterte na maging ahente ni Presidente PBBM dahil hindi naman eksakto ang kanilang mga paninindigan pagdating sa relasyon ng Pilipinas at China. At patunay lamang din ito, attorney, itong pagbisita nga ni dating Pangulong Duterte kay Presidente PBBM na maganda ang kanilang relasyon. Taliwas po doon sa mga kumakalat. Alam mo namang pilit na pinaghihiwalay, sinisiraan, ginagawa ng istorya na itong dalawang leader na ito. Tama po yan, pinagtatawaran nga namin ni dating ES Mendeldea yung mga intriga sa bisitang yan. No? Sabi namin siguro wala ng issue na mabato laban kay Presidente PBBM at kay dating Presidente Duterte at inintriga na lang ng inintriga itong pagbisita ni dating Presidente Duterte kay President Xi at syempre pilit nilang pinaghihiwalay ng landas itong dalawang si PBBM at si Presidente Duterte. Pero alam mo, habang narariyan po si VP Sara, kahit ano pang relasyon ni VP Sara at ni dating Presidente Duterte, magkama pa rin yan. At habang siya ay Vice Presidente ni PBBM, tingin ko po ay walang kahit sino na pwedeng maging hadlang sa mabuting relasyon sa panig po ni dating Presidente Duterte at ni PBBM. Patunay lamang din ito, attorney, itong pagbisita nga ni dating Pangulong Duterte kay Presidente PBBM na maganda ang kanilang relasyon. Taliwas po doon sa mga kumakalat. Alam mo namang pilit na pinaghihiwalay, sinisiraan, ginagawa ng istorya na itong dalawang leader na ito. Tama po yan, pinagtatawaran nga namin ni dating ES Mendeldea yung mga intriga sa bisitang yan. No? Sabi namin siguro wala ng issue na mabato laban kay Presidente PBBM at kay dating Presidente Duterte at inintriga na lang ng inintriga itong pagbisita ni dating Presidente Duterte kay President Xi at syempre pilit nilang pinaghihiwalay ng landas itong dalawang si PBBM at si Presidente Duterte. Pero alam mo, habang narariyan po si VP Sara, kahit ano pang relasyon ni VP Sara at ni dating Presidente Duterte, magkama pa rin yan. At habang siya ay Vice Presidente ni PBBM, tingin ko po ay walang kahit sino na pwedeng maging hadlang sa mabuting relasyon sa panig po ni dating Presidente Duterte at ni PBBM. At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.